Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 21. Huwag mong isiping ignorante kami sa ginawa mo sa pamilyang Garrison, panunuya ni Aaron, binalaan nila tayo na ihanda ang ating sarili para sa isang bloodbath. Bakit kailangan mong asarin ang pamilyang Garrison? Hinahanap mo ba ang sarili mong patayin? Caitlyn at Aaron ay galit na galit. Kung hindi dahil kay Zoe, matagal na kitang pinalayas sa bahay namin. Lumura si Aaron sa sobrang galit kaya tumindi ang kanyang mga ugat sa kanyang leeg, natutulog ka na sana sa mga lansangan ngayon. Ayaw ni Zoe na lumala ang puot ng kanyang mga magulang kay Levi, ngunit pakiramdam niya ay masyadong nagmamadali rin si Levi. Maswerte kami na piyansahan kami ni Asher Dragon sa pagkakataong ito. Pero paano naman sa susunod? Suswertehin na naman ba tayo? Sino ka para tapakan ang mga paa ng pamilya Garrison? Pinandilatan ni Caitlyn si Levi ng may labis na pang-aalipusta, wala kang matitirhan mag-isa. Nay, nasa Levi talaga ang Villa. Sinusubukan ni Zoe na ipaliwanag sa kanyang ina na kababalik lang ni Levi sa kanyang Villa, ngunit pinutol siya ni Caitlyn bigla, huwag mo akong bigyan ng kalokohan tungkol sa kanyang Villa. Isa lang siyang ticking time bomb, hindi ka dapat laging kasama niya. Mas gugustuhin kong gamitin mo ang iyong oras sa pagkukunan ng mga mamumuhunan sa halip. Nobela. You should know well that the Garrison family is untouchable, not even the Lopez family could hold a candle to them. Mapahamak tayo kapag nagpasya ang mga Garrison na lumapit sa atin. Binabalaan kita, Levi, kukunin ko si Zoe na makipaghiwalay sa iyo kung sakaling maglakas loob kang galitin muli ang pamilyang Garrison. Kinabukasan, sina Zoe at Levi ay nagplano na mag-source para sa mga mamumuhunan para sa kanilang paparating na proyekto. Aalis na sana sila ng bahay ng paalalahanan ni Caitlyn si Zoe, malapit na ang national holidays at darating ang pinsan mo para magbakasyon sa amin. Pwede mo ba siyang sunduin dahil masyado kaming abala ng tatay mo sa mga gawain namin? Oo naman, nanay. Alam ni Levi na parehong napuno ang mga kamay ni Aaron at Caitlyn sa sandaling iyon. Si Caitlyn ay nagtatrabaho sa ospital habang si Aaron ay nagsimula pa lamang ng isang maliit na negosyo. Isa na namang nakakadismaya na araw para kay Zoe. Bawat investor na nakilala niya ay tinanggihan ang kanyang proposal. Gayunpaman, tahimik na nanood si Levi nang hindi nakikialam. Ang ginawa lang niya ay ibinaba ang mga pangalan ng mga kumpanyang iyon na nag-snub sa proposal ni Zoe. Ang sunod-sunod na mga araw ng malas para kay Zoe ay nag-iwan sa kanya na walang pagpipilian kundi pigilan ang kanyang proyekto hanggat kaya niya, dahil hindi niya makuha ang mga pamumuhunan na kailangan niya upang simulan ang kanyang proyekto. 3 araw na lang siya mula sa petsa ng pagsisimula, gaya ng nakasaad sa kontrata. Talagang na-stress nitong si Zoe sa sukdulan. Galit na galit sina Aaron at Caitlyn at bakas sa mukha nila ang pag-aalala. Huwag kang masyadong mag-alala, Mom, Dad. Isang mahinahong ngiti ang ibinigay ni Levi, sigurado akong magpapakita ng mga mamumuhunan pagdating ng panahon. Sinabi niya iyon ng may kumpiyansa, dahil alam niyang nagawa niya ang lahat ng mga organisasyong pagsasaayos. Dapat itikom mo na lang ang bibig mo. Sumigaw si Aaron, syempre madali para sa iyo na sabihin iyon, dahil wala kang kinalaman. Ding dong, tumunog ang doorbell. Nagulat sila nang makita si Sean sa kanilang pintuan. Buti nandito na kayong lahat, Tio Aaron at Tita Caitlyn. Nais ni Lolo na pumunta kayong lahat para sa isang family meeting ngayong gabi. Agad na umalis si Sean pagkatapos niyang ihatid ang mensahe. Maya-maya, dumating sina Levi, Zoe at ang kanyang mga magulang sa family complex ng pamilya Lopez. Ito ay isang malawak na complex na binubuo ng ilang mga gusali. Ang istruktura at sukat nito ay isa sa pinakamayaman at marangya sa Northampton. Agad na nakaramdam ng galit si Zoe sa mga tingin ng mga miyembro ng pamilya Lopez nang batiin siya ng mga ito. Parang inagaw lang niya ang love of their lives. Napag-isip-isip ni Zoe at ng kanyang pamilya na hindi na sila nakikita bilang bahagi ng pamilya Lopez. Ngayon, nakikita nila bilang kaaway na kinuha ang kanilang cake at hawak na ang lahat sa kanilang sarili. Halika dito, Aaron at kayo. Maupo ka. Sinalubong sila ni Harry at ng iba pa sa kanila ng kakaibang kabaitan. Kamusta ang project mo, Zoe? Tanong ni Harry nang makaupo na ang lahat. May malaking isyu sa pagpopondo, Lolo. Napabuntong hininga si Zoe,
3 araw na lang tayo mula sa petsa ng pagsisimula ngunit hindi pa ako nakakakuha ng mga mamumuhunan para sa proyekto. Hahaha, hindi ba sinabi ko sa iyo na ito ay masyadong malaki ng isang proyekto para sa isang maliit na kumpanya tulad ng Imperial Meadows? Tama, magandang alam mo ang sarili mong limitasyon. Huwag kang umarte na parang malalaking baril kung wala ka lang kundi isang malambot at malata na pritong. Kuwit, nagsimulang kotsain ng lahat si Zoe nang marinig nila ang tungkol sa kanyang problema sa pagpopondo. Tahimik na lamang natiisin ni Zoe at ng kanyang pamilya ang kanilang panunuya dahil wala siyang mahanap na mas away sa kanila. Ang kakulangan ng pondo ay naglagay na ngayon sa kanyang buong proyekto sa panganib. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 22. Medyo nasaktan ako, Zoe. Malungkot na ngumiti si Harry, paano mo makakalimutan ang sarili mong pamilya? Lolo, dapat ako na lang ang pinuntahan mo. Ang Lopez Group ay maaaring gumawa ng isang bagay para sa iyo. Alam mo na nasa abot ng aming makakaya na gawin ang proyekto mo sa Ecological Park. Maaari ko pang ibigay ang startup capital para sa iyong proyekto. Seryosong sabi ni Harry. Tinatamad ko na may ilang kondisyon na kalakip dito. Diretso sa puntong nagmaneho si Levi. O hindi ka magiging napakabait na magbigay ng pondo. Nakita niya ang lihim na motibo para pondohan ni Harry ang proyekto. Mabuti, gusto kong makitungo sa mga matalinong tao. Ngumisi si Harry, maliligtas ako nito ng maraming oras. Ang kanyang mga salita ay nagudyok kay Samuel Robertson, na nakaupo sa tabi ni Harry, na ipinapasa ang kontrata kay Zoe. Tingnan mo ito, Zoe. Agad na pinag-aralan ni Zoe ang kontrata na ipinapasa sa kanya. Ang nilalaman ay diretso. Nakasaad sa kontrata na ang Lopez Group ay makakakuha ng hanggang 70% ng mga kita para sa proyekto ng Ecological Park para sa pagbibigay ng mga pondo sa Imperial Meadows Limited. Nagdulot ito ng matinding galit kay Aaron matapos niyang basahin ang kontrata. Masyadong malupit ang pamilya Lopez para humingi ng napakalaking bahagi ng kita. Galit na galit si Aaron. Pakiramdam niya ay hindi siya itinuring ni Harry bilang sarili niyang anak, ngunit isa lamang itong biktima na kanyang tina-target. Huwag kayong magalit, Aaron at Zoe. Isipin mo, sa loob ng 3 araw, mapapawalang bisa ang proyekto kung hindi ka makakapagbigay ng pondo. Palihim at nakapipinsala ang ngiti ni Harry, na para bang pilit niyang inaakit ang sakit sa kawit, mawawala ka kahit 1 sentimo kapag naanal ang proyekto. Ngunit kung tatanggapin mo ang aming pagpopondo, makakakuha ka pa rin ng 10% na bawasan sa mga kita. Iyon ay isasalin sa isang malaking halaga ng 100 milyon. Kayo na ang magdedesisyon. Maliban na lang kung may tiwala kang kunin ang mga pondong kailangan mo bago ang nakasaad na deadline. Dahil sa masikip na deadline na 3 araw lamang, sigurado si Harry na halos imposible para kay Zoe na makuha ang mga pondong kailangan niya para sa proyekto. Ito ay mag-iiwan lamang sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi ang sumang-ayon sa kanyang mga tuntunin. Gagawin nitong makitang panalo ang pamilya Lopez na may tumataginting na 70% ng mga kita. Kahit si Mr. Jennings ay walang magawa tungkol dito. Totoo yan, Aaron. Henry chipped in, we should work together since we're family. Paghati-hatian natin ang kita sa halip na ikaw lang ang mag-isa ng cake. Walang nagmamadaling pirmahan ito. Iiwan ko muna kayong mag-isa para pag-usapan ito sa inyong sarili. Iniwan ni Harry at ng kanyang kumpanya sina Levi, Zoe at ang kanyang mga magulang upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. Bakit hindi na lang tayo pumayag sa mga kondisyon nila, Zoe? Kumbansihin sina Aaron at Caitlin, at least may natitira pa sa plato para sa atin. Dapat mong malaman ang iyong mga pagkakataon na makuha ang mga pondo ay halos kasing ganda ng 0. Ang kanilang mga salita ay halos masway kay Zoe na inilagay ang kanyang pangalan sa kontrata. Ngunit nagpigil siya at hinanap ang opinyon ni Levi. Huwag mo itong pirmahan. Matigas ang ulo ni Levi. Magtiwala ka sa akin, Zoe. Siguradong makukuha ko ang pondong kailangan mo bago mag-expire ang deadline. Isang nagngangalit na Aaron ang namagitan bago pa man makasagot si Zoe. Huwag mo na akong bigyan ng kalokohan na iyan. Pananagutan ka ba namin kung mawala ang 100 milyon na iyon? Lubos akong naniniwala na dapat nating pirmahan ito. Nasa dilema si Zoe habang may pag-aalinlangan siyang nakatingin kay Levi.
Hindi siya lubos na naniniwala sa mga salita ni Levi. Sige, paano ito? Nagkibit-balikat si Levi, dahil may 3 araw pa tayong natitira, bakit hindi tayo maghintay hanggang sa huling araw upang makita kung maaari tayong kumuha ng ilang pamumuhunan? Iminungkahi niya, hindi pa rin huli ang lahat para pirmahan ang kontrata. Mukhang may plano, kaya kung magtrabaho kasama niyan. Lahat ay nagbigay ng kanilang mga tango bilang pagsang-ayon. Ganoon din si Harry at ang kanyang mga tauhan. Sumang-ayon sila sa mungkahi. Natitiyak nila na hindi masisiguro ni Zoe ang mga pamumuhunan na kailangan niya sa loob lamang ng 3 araw. Kuwit, sa sumunod na 3 araw, walang pagod na nagtatrabaho si Zoe mula araw hanggang gabi upang makipagkita sa mga potensyal na mamumuhunan para sa proyekto. Gayunpaman, walang maipakita sa lahat ng kanyang pagsisikap. Ang mga interesado ay ang katawa-tawang halaga ng kita para sa kanilang mga pamumuhunan. Mas makatuwiran na makipagtulungan kay Harry, dahil ang kanyang alok ay halos pareho kaysa sa iba. Lumipas ang 3 araw na walang bakas. Ang deadline ay itinakda bukas bago mag-alas 10 upang simulan ang proyekto. Kapag sa loob ng ibinigay na oras, ang proyekto ay mapapawalang bisa, nobela. Halika, kailangan nating pumirma ng kontrata kay Harry ngayon. Tumayo si Aaron at sinabing, "Anong nagmamadali? Bakit hindi na lang tayo maghintay ng kaunti pa?" Sinubukan ni Levi na pigilan silang lumagda, mayroon kaming lahat ng oras hanggang sa susunod na alas 8 ng umaga para lagdaan ito. Maghintay tayo bukas ng umaga, Zoe. Huwag mong pirmahan ang kontrata ngayon, bili ni Levi. Kailangan kong lumabas sandali. Umalis si Levi sa bahay pagkatapos niyang himukin si Zoe na maghintay ng isang gabi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 23. Umalis si Levi sa bahay para makipagkita kay Asher Dragon, na inutusan niyang hintayin siya sa labas ng bahay. "Ano pong may paglilingkod ko?" tanong ni Asher Dragon. "Gusto kong makipag-ugnayan sa mga kumpanyang ito." Inabot sa kanya ni Levi ang listahan ng mga pangalan ng kumpanya. Kinaumagahan, si Zoe ay ginaising ni Aaron sa madaling araw. "Nasaan si Levi? Sa palagay ko ay lumabas siya para magkunan ng pondo, ngunit bakit ang tagal niyang makabalik?" Hindi sinasang-ayunan ni Aaron, wala lang siyang magawang tama siya ay ipinanganak na talunan, isang walang kwenta. Nagalit si Zoe nang isipin na hindi man lang nag-abalang ipaalam sa kanya si Levi nang malaman niyang lalabas ito buong gabi. "Mas mabuting pirmahan na natin ang kontrata bago pa huli ang lahat. Magkita tayo ngayon ni Harry." Nakatayo na si Harry at ang kanyang mga tauhan sa mansyon ng pamilya nang dumating si Zoe at ang kanyang pamilya. Isang euphoric na ngiti ang sumilay sa kanilang mga mukha nang batiin nila si Zoe at ang kanyang pamilya. Napakasaya para kay Harry at ng kumpanyang makita silang tatlo na dumarating na nagmamakaawa habang ang buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. "Dapat mas alam mo pa kaysa gumawa ka ng tanga sa sarili mo, Aaron." Pinagtawanan siya ni na Henry at Fabian. "Hindi mo ba nakikita na walang paraan na makukuha mo ang mga pamumuhunan?" Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo at mahinang sinabi, "Nandito kami para pumirma ng kontrata, Dad." Namumuo ang galit sa kanyang dibdib nang maisip niya si Levi. Kung hindi lang si Levi ang nagpayo sa kanila na magpigil pa ng 3 araw, pipirmahan na sana ito sa araw ding iyon kung kailan ito inalok sa kanila, parang isang kagalang-galang na deal sa oras na iyon. Ito ay naging anumang bagay ngunit kagalang-galang sa mga mata ni Harry at sa kanyang kumpanya na kailangan ni Aaron na humingi ng kontrata. Alam na ang kontrata ngayon ang huling paraan para kay Zoe, magmumukha lamang itong desperado at talunan ni Aaron sa mata ng pamilya Lopez. Si Aaron at ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nakadama ng gayong kahihiyan noon. Lahat ito ay salamat kay Levi. "Oo, handa na kaming pirmahan ngayon, Lolo." Paalam ni Zoe kay Harry. "Sure, pwede tayong pumirma ng kontrata. Ngunit magkakaroon ng pagbabago sa mga termino." Nagiba ang ekspresyon ni Harry at pinulupot niya ang kanyang mga labi sa isang mapait na ngiti. "Hindi na kami humihingi ng 75% ng mga kita ngayon. Ang natitirang 5% ay sa iyo. Ano, hindi ba't napagkasundoan namin ang 70% pagbawas para sa iyo at 10% para sa amin?" Isang matinding gulat ang tumama kay Zoe habang hindi makapaniwalang nakita si Harry. Kakahulog lang ni Harry ng bomba sa kanya.
Hindi mo ba alam na nagbabago ang mga tuntunin ng naayon? Naiinis na sabi ni Harry, iyan ang alok namin. Tanggapin mo o iwan mo, nobela. Alam na ang bola ay nasa court na niya ngayon, alam ni Harry na siya ang tumawag ng mga shot. The change of terms seemed justifiable to him since it was Zoe who desperately needed the contract. Napangiwi si Zoe sa cold-blood ines ng mga taong ito. Mapait niyang hinanakit ang kanyang lolo dahil sa pagiging makulit at pagiging makasarili nito. Sige, papasa ako. Tatalikuran ko na ang proyekto. Galit na galit niyang sinabi, walang sino man ang makakakuha ng kahit isang senti mula rito. Paano mo nasabi iyan, Zoe? Ang 5% ay magbibigay pa rin sa amin ng 5 milyon, at least may para sa amin. Tama ang nanay mo, Zoe. Hindi natin kayang mawala, pirmahan mo na lang. Ang walang humpay na nangungulit ni na Aaron at Caitlyn ay nag-iwan kay Zoe na walang pagpipilian kundi pumirma sa kontrata. Tumigil ka, huwag kang pumirma sa kontrata. Nang tinta na ni Zoe ang kontrata, ipinakita si Levi at pinigilan siya. May oras pa bago ang takdang oras, inalis niya ang panulat sa mga kamay ni Zoe, bakit kailangan pa nating pirmahan ito ngayon? Tanong niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Levi? Halos sampilan ni Aaron sa mukha si Levi, bakit mo kami pinipigilan na makuha ang 50 milyon? Dahil ba nagseselos ka wala ka nang makuha para sa sarili mo? 10 minuto. Bigyan mo lang ako ng 10 minuto. Kapag natapos na ang oras, magagawa mo ang gusto mo. Napatingin si Levi sa kanyang relo at sinabing, pwede mo itong pirmahan sa loob ng 10 minuto. Sige, bibigyan pa kita ng 10 minuto para patunayan ang sarili mo. Bumulong si Aaron sa nagngangalit na mga ngipin, siguraduhin mong makagawa ka ng isang bagay sa loob ng 10 minuto, o hinding-hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko, lalo na't hayaan mong manatili si Zoe sa iyo. Sige. Ang matigas na ugali ni Levi ay nakaintriga kay Harry. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari sa loob ng 1 minuto. Sige, maghintay pa tayo ng 10 minuto. Si Henry at ang iba ay humajejek sa tuwa. Hindi sila makapaghintay na may handa ang kanilang popcorn para manood ng nakakatuwang komedya sa loob ng 1 minuto. 10 minuto ang lumipas sa isang iglap. Nasa status quo ang lahat. Lagdaan mo na lang. Inihagis ni Henry ang kontrata sa harap ni Zoe. Natitiyak niyang walang puting kabalyero na darating para iligtas siya. Vroom, vroom, vroom. Kasabay nito, isang dumadagandong na ingay ng makina ang pumuno sa buong mansyon ng pamilya Lopez. Naakit nito ang kuryosidad ng lahat na humakbang palabas ng gusali. Ang sumalubong sa kanilang mga mata ay ang sunod-sunod na mga mamaling sasakyan na papunta sa mansyon ng pamilya Lopez. Napatigil silang lahat nang makarating sila sa kanilang building. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 24. Ito ay sunod-sunod na mga nangungunang luxury car na kinabibilangan ng Maybach, Rolls-Royce, at marami pa. Ang bawat isa sa mga kotseng ito ay madaling hindi ng higit sa 10-10 milyon. Nakatingin ang pamilya Lopez na may pagtataka. Anong nangyayari dito? Ano ang ginagawa ng lahat ng mga kotseng ito dito? Lahat ay napapop-eyed nang makita nila ang mga mukha ng mga taong bumaba sa mga sasakyan. Sila ay isang grupo ng walang kapintasan ang pananamit, nasa katanghaliang gulang na mga lalaki at babae na nagdadala ng napakalakas na hangin ng katayuan at kapangyarihan. Bawat isa sa kanila ay may dalang business-savvy look na kasing kahulugan ng mga direktor ng ilang mga grupo. Hindi ba iyan ang presidente ng Far East Investments, si G. Feliciano Hayes? Ano ang nagdala sa kanya dito? Tingnan mo, iyon ang General Manager ng Orc Investments Limited, Mr. Roberto Norris. Nobela. Hindi ba ang lalaking iyon ang boss ng Starlight Property Development Limited, si Mr. Lorenzo Woods? Oh, Diyos ko, maging si Pedro Zino, ang presidente ng Hercules Property Development Company, ay naririto rin. Kuwait, si Fabian, Henry, at ang iba pa sa kanila ay nagbulungan-bulungan sa kanilang sarili. Ang mga pangalan na kanilang binulungan ay ang napakayaman at makapangyarihang mga pinuno na namumuno sa corporate world ng Northampton. Ang bawat isa sa kanilang net worth ay bilyon-bilyon. Napakawalang halaga ng Lopez Group sa mata ng mga sobrang mayamang ito.
Kahit sino sa kanila ay madaling makuha ang Lopez Group nang hindi man lang nakikipaglaban sa isang talukap ng mata. Ang laki at kadakilaan ng napakaraming malalaking kuha na nagsasama-sama ay isang tanawing makikita ni Harry at ng kanyang mga tauhan. Halos malagutan na ito ng hininga. Pinangunahan ni Harry si Fabian at ang iba pa na magmadaling pasulong at binati ang mga bilyonaryo ng may nakakabinging atensyon, pagbati, Mr. Zino, maligayang pagdating. Gayunpaman, walang tumugon sa kanilang mga karanasan. Lahat ng bilyonaryo ay dumaan sa kanila na parang wala at dumiretso sa kinatatayuan nina Levi at Zoe. Paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang sinabi ni Harry, narito kaya sila para magbigay ng pondo para sa proyekto ni Zoe. Nanlaki ang mga mata ni Harry sa pagkatulala, ang kanyang mga panga ay nanigas sa pagtataka. Natigilan si Zoe nang makita ang mga bilyonaryo na naglalakad palapit sa kanya. Iniisip niya kung pinaglalaroan siya ng mga mata nito. Ito ang parehong grupo ng mga tao na nilapitan niya noon upang humingi ng kanilang mga interes sa kanyang proyekto, at lahat sila ay tinanggihan ang kanyang panukala. Ano ang nangyayari? Anong ginagawa nila dito? Hello, Ms. Lopez. Ako si Feliciano Hayes mula sa Far East Investments. Magandang hapon po, Ms. Lopez. Ako si Pedro Zino at kinakatawan ko ang Hercules Property Development. Nice to meet you, Ms. Lopez. Ako si Lorenzo Woods mula sa Starlight Property Development. Kuwait. Ang lahat ng bilyonaryo ay nagpakilala sa kanilang sarili sa isang mapagpakumbabang paraan kay Zoe. Napabuntong hininga ang lahat. Si Harry at ang iba pa mula sa pamilya Lopez ay nawalan ng masabi. Ito ay lampas sa kanilang wildest imahinasyon upang isipin na ang mga bilyonaryo ay magpapakita upang pondohan para sa proyekto ni Zoe. Nanginginig pa rin si Zoe sa loob kahit na sinubukan niyang i-recompose ang sarili. Hello everyone, kumusta kayo? Huwag kang kabahan, Ms. Lopez. Nandito kami para talakayin ang aming kooperasyon sa proyekto. Feliciano Hayes flashed a cheesy smile, magiging interesado ang Far East Investments na mamuhunan ng 1 bilyon sa iyong proyekto, Ms. Lopez. Nag-counter-offer agad si Lorenzo Woods, Ms. Lopez, ang Starlight Property Development ay handang magbigay ng hanggang 2 bilyon para pondohan ang iyong proyekto. Hindi, ang Orc Investments ay handang mamuhunan ng hanggang 3 bilyon. Kami ay higit na masaya na makapagbigay ng 3 bilyong pondo at makuha ang pagkuha sa konstruksyon ng inyong proyekto. Payagan ang Hercules Property Development na maging partner mo. Ang Spark Corporation ay mamumuhunan ng 500 milyon sa iyong proyekto. Hindi kami hihingi ng bahagi ng iyong kita, Miss Lopez. Ang gusto lang namin ay mag-alok ng aming mga tao pusong tulong. Kuwait. Ito ay tulad ng ilang bidding war na nawala sa kontrol. Ang bawat bilyonaryo ay nakikipagkompetensya upang magbigay ng pondo para sa proyekto ni Zoe. Ang pinakamataas na bidder ay nag-alok na mamuhunan ng hanggang 700 milyon. Ang lahat ay nag-aatubili na sumuko sa proyekto, na hindi maaaring tumagal ng higit sa 1 bilyon sa kabuuan. Ngunit pinalaki ng digma ang bidding ang kabuuang magagamit na pondo ng ilang beses sa orihinal na halaga nito. Ang hindi inaasahang twist ng mga pangyayari ay naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng dugo ni Harry, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay sa lugar. Halos magsuka na ng dugo sina Samuel, Sean at iba pa. Anong nangyayari dito? Bakit lahat ng tao ay umaasal na parang baliw? Ito ay isang earth-shattering na pakiramdam para kay Zoe din. Naaalala pa rin niya ang mapang-asar at mapang-asar na ang tingin sa kanila ng mga mata nang tanungin nila ang una niyang proposal. Ngunit ang parehong grupo ng mga tao ay pumila na ngayon upang mapabilib siya, na nagmamakaawa sa kanya na hayaan silang mamuhunan sa kanyang proyekto. Masyadong emosyonal sina Aaron at Caitlin para makapagsalita ng kahit isang salita. Tanging nanginginig na katawan ang kanilang naisagot. Tumahimik ka, Zoe. Inakbayan siya ni Levi para magbigay ng suporta. Bakit hindi ka magsabi ng ilang salita para ipakita ang iyong pagpapahalaga sa interes nila sa iyong proyekto? Tama, natutuwa akong lahat kayo ay masigasig na mamuhunan sa aking proyekto. Inayos ni Zoe ang sarili at sinabing, lahat kayo ay malugod na mamuhunan sa aking proyekto. Talaga. Iyan ay magandang marinig ito mula kay Ms. Lopez mismo.
Ang lahat ng bilyonaryo ay nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga at pinunasan ang pawis sa kanilang mga kilay pagkatapos nilang marinig ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 25. Gayunpaman, idinagdag ni Zoe, natatakot ako na hindi mo naiintindihan ang halaga ng pondo na hinahanap ko. Ang dami mong nabanggit ay higit pa sa hinihiling ko. 100 milyon lang ang kailangan ko para sa proyekto. Pangalanan mo lang kahit anong halaga, Ms. Lopez. Sinabi ni Lorenzo Woods na may hangin ng indulhensya, maliban kung humihingi ka ng 10 bilyon, handa akong mag-pump ng bilyon-bilyon sa iyong proyekto. Ang mga salita ni Lorenzo Woods ay nagpapataas ng presyo ng dugo ni Harry nang marinig niyang handa na siyang magbomba ng bilyon-bilyon sa iyong proyekto. Nanginginig ang kanyang mga paa, at nakita niya ang mga bituin na umiikot sa kanyang ulo. Gulong-gulo ang isip ni Zoe habang nanginginig sa kanyang sagot, "Everybody, I am humbled by your overwhelming interest in my project. Ngunit ang 105 milyon ay higit pa sa sapat para sa aking proyekto." Paano ito? Inilibot ni Feliciano Hayes ang kanyang mga mata sa buong silid at nagmungkahi. Dahil 15 tayo dito, bakit hindi tayo magkaroon ng tig 10 milyon? Iyan ang magiging perpektong solusyon. Magbibigay ito ng pagkakataon sa bawat isa sa atin na tulungan si Ms. Lopez. Sabi ni Feliciano Hayes, siguraduhin na hindi natin ito tinatrato bilang investment o loan. Dapat itong giveaway kay Ms. Lopez. Gulp. Napalunok sina Aaron at Caitlin kaya maririnig ng lahat ang paglunok nila. 105 milyong giveaway sa aming anak. Ano ang dahilan kung bakit ang aming anak na babae ay naging isang makinang umiikot ng pera ng biglaan? Lahat ay nagmamakaawa sa kanya na kunin ang kanilang pera. Hindi ito maaaring maging giveaway. Giit ni Zoe, dapat nating itinuring ito bilang isang pamumuhunan. Ayos lang, Ms. Lopez, walang halaga sa amin ang 10 milyon. Oo, ito ay isang maliit na pera sa akin. Iginiit ng bawat bilyonaryo na dapat nilang ituring ang 10 milyon bilang giveaway kay Zoe. Hoy, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Natigilan si Levi, sabi niya, dapat ay investment ito. Ang biglaang paghagulgol ni Levi ay nakikinig sa mga bilyonaryo sa takot. Oo naman, talaga, dapat ito ay isang pamumuhunan. Mariin na tumango ang lahat. Kaya, mga binibini at mga ginoo, maaari ba kayong pumunta sa aking kumpanya, Imperial Meadows Limited, para tinta ang kontrata? Tanong ni Zoe. Siyempre, mas handa kaming pumunta anumang oras para pirmahan ito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang ulol na pagtango ng mga ulo. Pasensya na po, Lolo. Bago lumabas ng mansyon, lumapit si Zoe kay Harry at humihingi ng paumanhin, hindi ko matatanggap ang iyong mga kondisyon ngayon, ngunit tinitiyak ko sa iyo na ang pamilya Lopez ay tiyak na magkakaroon ng bahagi sa proyekto. Ikaw. Hingal na hingal si Harry sa galit habang nakaturo kay Zoe ng nanginginig na daliri. Umiyak siya at tuluyang nahimatay. Hindi nagtagal ay umalis si Levi at ang kanyang mga kasama sa mansyon sa gitna ng isang alon ng pagkamangha na mga ungol at sa ilalim ng naiinggit na tingin sa mga mata ng lahat. Ito ay isang mariing tagumpay para kay Zoe at sa kanyang pamilya. Ibinalik nito ang pagpapahalaga sa sarili ni Aaron na isipin na sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang posisyon sa pamilya Lopez. Naging maayos ang pagpirma, at lahat ng pondo ay pumasok gaya ng ipinangako. Nailunsad ni Zoe ang proyekto sa loob ng itinakdang deadline. Ang lahat ay maayos at naayon sa plano. Gabi na nang sa wakas ay nakauwi na sila. Si Zoe at ang kanyang pamilya ay nakilala kay Levi na may nagtatanong na mga mata. Anong nangyayari dito, Levi? Tanong ni Zoe, sigurado akong may kinalaman sa rito. Oo, lahat ng ito ay orkestra ko. Inamin ni Levi. Ngunit paano mo ito nagawa? Nararamdaman pa rin ni Aaron ang epekto ng pagkabigla, ito ay hindi maisip. Simple lang talaga, Levi quip. Ang ginawa ko lang ay ipakita sa kanila ang mga detalye ng proyekto at ipaalam sa kanila na ang proyektong ito ay napakaganda para matugunan, nobela. Imposible yan. Maingat na sabi ni Zoe, hindi ba iyon ang ginawa ko noong una naming ipresenta ang project namin sa kanila? Ano ang dahilan kung bakit nila inisnob ang aking panukala gayong sigurado akong binigyan ko sila ng mas detalyadong paliwanag kaysa sa iyo?
Iyon ay dahil nabanggit ko ang ilang mga pangalan tulad ng Orlando Jennings, Asher Dragon at God of War. Ipinaliwanag ni Levi, pumayag sila sa sandaling malaman nila ang buong kwento. Natahimik si Zoe. Alam niya na ito ay isang bagay na hindi niya magagawa, dahil sa kanyang pagiging matigas ang ulo. Haha, kahit na halos hindi tayo konektado sa God of War, ang mga matatalinong negosyanteng ito ay nagbago ng kanilang paninindigan kapag alam nilang may kinalaman ang God of Way sa proyektong ito, sisimulan pa nga nila si Zoe. Isang malawak na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Tama iyan. Sumang-ayon si Caitlin, dahil si Orlando ang nagpasya sa proyekto, kasama ang Asher Dragon na patuloy na sinusubaybayan ang pag-unlad nito. Ang mga bilyonaryo na ito ay malamang na nasa ilalim ng impresyon na si Zoe ay nakakuha rin ng suporta ng lahat ng mga taong ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 26. Ang kanilang paliwanag ay tila kapanipaniwala kay Zoe. Kaya, dahil gusto lang nilang pasayahin ang malalaking baril tulad ng Asher Dragon at Orlando kaya personal na ipinakita ang mga bilyonaryo na ito para mamuhunan sa aking proyekto. Kaya ipinaliwanag mo ba sa bawat isa sa kanila ng personal? Napatingin si Zoe kay Levi at naramdaman niyang kumirot ang puso niya nang maisip niya ang mga pinagdaanan ni Levi para makuha ang suporta ng mga bilyonaryong iyon. Oo, ginawa ko. Medyo nakakapagod talaga. Ngumiti ng malumanay si Levi. Sa totoo lang, isang tawag lang ang kailangan niya. Ang kanyang salita ay halos kasing ganda ng isang utos. Utang ko ito sa iyo, Levi. Sinabi ni Zoe nang may taos-pusong pasasalamatan, lahat ito ay dahil sa iyo kaya namin ito nagawa. Tama ka. Ang lahat ng kredito ay napupunta kay Levi. Siya ang nagpabalik-balik ng sitwasyon, halos mawalan na ako ng pag-asa. Tuwang-tuwa si Aaron sa performance ni Levi ngayon. Grappling pa rin ako sa mga nangyayari, actually. Bumulwak si Caitlin. Nagsisimula na siyang makita si Levi sa mas positibong liwanag ngayon. Levi, bakit hindi ka magpalit ng bagong set ng damit dahil matagal mo na itong suot? Sabi ni Caitlin, ilagay mo lang ang mga damit sa laundry basket at ipapalabas ko sila sa ospital. May duty ako bukas at kailangan ko na ring maglaban ng uniforme ko. Oo naman, nanay. Umiling si Levi, salamat. Nang sumunod na araw, umalis ng bahay sina Zoe at Levi para mag-follow up sa proyekto habang dinala ni Caitlin ang kanyang mga labahan sa laundry department ng ospital. Dito, maaari niyang labhan ang kanyang mga damit at sterilize rin ang mga ito. Ang pangunahing dahilan ay dahil ito ay libre at maginhawa dahil siya ay nagtatrabaho sa ospital. Ginagamit niya ang laundry department sa paglalaba mula nang bumaba ang kalagayan ng kanyang pamilya dahil sa bagsak na negosyo ni Aaron. Oy, dadalhin mo na naman ang labada mo dito para makatipid sa bayarin mo sa utility. Pumasok ang isang babae at nagtanong sa matalim na boses, dapat ba ay napaka-cheapskate mo? Hindi ba't ang pamilya mo noon ay nagpapatakbo ng malaking kumpanya? Ang pangalan ng babae ay Yelena Keaton. Nagtrabaho siya sa parehong departamento kasama si Caitlin, Nobela. Kasama ni Caitlin, siya ang tinaguriang paborito na susunod na assistant supervisor ng departamento. Laging may masamang dugo sa pagitan ng dalawa. Malapit nang lumabas ang nominasyon para sa assistant supervisor ng departamento. Wala sa kanilang dalawa ang nagkagusto sa isa't isa, dahil si Yelena ay isang matinik na karakter na kinukutya si Caitlin sa tuwing may pagkakataon na gawin ito. Anong kinalaman yan sa iyo? Pinabulaanan ni Caitlin, hindi naman ikaw ang nagbabayad ng mga utility fee. Nang wala na si Yelena, ibinuhos ni Caitlin ang kanyang labada sa basket. Nang ihagis na sana niya ang mga damit ni Levi sa washer, may nakita siyang bukol sa bulsa nito. Ang walang ingat na chap. Paano niya nakalimutang linisin ang kanyang mga bulsa? Inilabas ni Caitlin ang laman ng bulsa. May isang pakete ng sigarilyo at isang lighter, parehong kulay navy green. Hindi binasa ni Caitlin ang mga salitang nakaukit sa kahon ng sigarilyo at lighter. Kung nandito lang si Aaron, makikilala niya agad sila. Iyon ay mga sigarilyo sa war zone na hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang isa ay mangangailangan ng mga espesyal na koneksyon upang magkaroon ng akses sa mga uri ng sigarilyo. Ang pinakabihirang sa kanila ay ang mga may logo ng sniper. Ang mga ito ay napakabihirang na kahit na ang malalaking baril ay hindi makuha ang kanilang mga kamay sa mga sigarilyong iyon.
Lumalabas, ang mga sigarilyong iyon ay ibinigay lamang sa Special Operations Regiment. Dapat talaga bawasan niya ang kanyang usok. Sumimangot si Caitlyn at itinapon ang mga sigarilyo sa basurahan, mas makakasama lang sila kaysa sa kabutihan. Tapos yung wallet ni Levi. Nag-isip sandali si Caitlyn at binuksan ito. May ilang maluwag na pagbabago sa loob ng wallet, kasama ang larawan ng kasal nina Levi at Zoe. Ang tanging natitira ay 2 maliit na card, ilang chips at isang identification pass. Ang isa sa 2 card ay isang itim na bank card. Ang taong ito ay isang mahirap. Magkano kaya ang pera niya sa card na iyon? Napangisi si Caitlyn at itinabi ang bank card. Hindi niya alam na ang itim na card ay ang pandaigdigang limitadong edisyon na American Express card na walang limitasyon sa paggastos na nakalakip dito. Kapag ginamit, maaari pa itong maghakot ng eroplano para bumalik sa daungan ng embarkasyon nito, kahit na lumipad na ito. Ang iba pang natitirang card ay isang navy green card na may logo ng sniper. Ang grupo ng mga chips ay halos hindi interesado kay Caitlyn. Ang kanyang focus ay sa identification pass. Ito ay isang pulang kulay na dokumento na may nakasulat na officer pass, na naglalaman ng simbolo ng Divine Guard Unit. Isang opisyal na pass para sa isang ex-convict. Ngumisi si Caitlyn, sa palagay mo, gagawin mo bang isang tunay na opisyal? Sa ikalawang pag-iisip, binuksan niya ang officer pass. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 27. Ano ito? Diyos ng digmaan. Ipinikit ni Caitlyn ang kanyang mga mata para basahin ang pangalang nakasulat sa dokumento. Anong nakasulat dito? Garrison something. Sinusubukang alamin ni Caitlyn ang buong pangalan sa pass nang magulat siya ng isang boses mula sa likuran. Ano ang tinitingnan mo, Dr. Black? Kinailangan ni Caitlyn na ilagay ang pass sa likod niya bago niya makitang mabuti ang pangalan. Wala, ngumisi si Caitlyn. Ang boses ay kay Yelena Keaton, na may kaina-hinalang nakatingin kay Caitlyn, nobela. I see, fine. Nagkibit balikat si Yelena at umalis. Lingid sa kaalaman ni Caitlyn, nakatayo sa likuran niya si Yelena habang tinitingnan niya ang officer pass. Tahimik pa niyang idiniin ang proseso gamit ang kanyang cellphone. Tahimik na pumuslit si Yelena sa isang maingat na sulok ng ospital at kinuha ang kanyang telepono. Opisyal, gusto kong magulat ng pagnanakaw ni Caitlyn Black ng the 3rd District Hospital Cardiac Surgery Department, she whispered over the phone. Nakita ko sa sarili kong mga mata na nakilala siya ng officer pass kasama ng bank card. Nagkaroon din ng isang bungkos ng mga chips, tiyak na mayroon akong ilang confidential na impormasyon sa loob. Nilagyan ko pa ito ng tape bilang patunay, officer. Kaninong officer pass yan? Nakita mo ba ang pangalan at ranggo? Tanong ng opisyal mula sa kabilang dulo ng tawag. Oh, ito ay pag-aari ng Diyos ng digmaan, opisyal. Talagang sigurado ako dyan. Nasa akin ang larawan at ang video upang mapatunayan ito. Sige, ilang sandali pa, napuno ng hangin ang matatalim na hiyawan ng mga sirena ng sasakyan ng pulis. Isang sunod-sunod na sasakyan ng pulisya ang sumugod sa mga compound ng 3rd District Hospital. Isang kaibigan ng mga pulis na nakasuot ng bulletproof vests na pumasok sa pangunahing gusali. Hindi nagtagal, inaresto si Caitlyn at isinakay sa kotse ng pulis. Siya ay lubos na nalilito at bigo. Inalis ng pulisya ang iba pang bagay, kabilang ang mga larawan at video na nakuha ni Yelena Keaton, na gagamitin bilang ebidensya laban kay Caitlyn. Direkta nila siyang dinala sa City District Police Station, kung saan ang walang kalaban-laban na si Caitlyn ay humagulgol at umiyak ng malungkot. Ang likas na katangian ng insidente ay ikinaalarma ng kapitan ng patrol squad, Xavier Fields, dahil sangkot ito sa pagnanakaw ng isang officer pass. Maingat niyang siniyasat ang officer pass gamit ang kanyang mata. Hindi ito maaaring peke. Ito ay isang tunay na officer pass. Huminga siya ng malalim at sinabing, ito ay hindi kapanipaniwala. Ito ay pag-aari ng Diyos ng digmaan. Iminungkahi ng iba, kailangan nating maging sigurado tungkol dito, Kapitan. Bakit hindi tayo kumuha ng isang tao mula sa militar upang suriin ito? I've just informed my buddy, Stephen Shaw, to come and check it out. Siya ay mula sa 1st Metallic Regiment ng Northampton, dapat nandito siya anumang oras ngayon. Captain, sinuri namin ang grupo ng mga chips at ang mga card na iyon.
Ngunit hindi kami binigyan ng antas ng tungkulin na ma-access ang mga ito. Maghintay tayo sandali, utos ni Xavier Fields, gusto kong tanungin ninyo ang babaeng nahuli natin. Sa loob ng interrogation room, halos hindi na napigilan ni Caitlin ang pag-iling kahit na halos maubusan na siya ng luha. Maglinis ka sa amin. Saan mo nakuha ang mga dokumento at card na iyon? Pag-aari sila ng manugang ko. Kinakabahang sabi ni Caitlin. Tumigil ka sa pagbubuga ng basura. Alam mo ba ang kahalagahan ng officer pass na ito? I have no idea. Tinitigan sila ni Caitlin ng Blanca. Ito ay isang officer pass na pag-aari ng God of War. Sigaw ng opisyal sa taas ng boses niya. Boom! Pakiramdam ni Caitlin ay parang may sumabog sa loob ng kanyang ulo at bumaba sa kanyang utak. Alam mo bang may mga military secret sa loob ng wallet? Inakusahan ka ngayon ng pagbubunyag ng mga nangungunang lihim ng estado. Kung tatanggi kang sumama sa amin, mananagot kang harapin ang kanilang tunay na mabibigat na kaso. Sabihin mo sa akin, saan mo ninakaw ang wallet at ang officer pass? Biglang sunggal ng interrogation officer kay Caitlin. Si Caitlin ay may sakit sa takot. Wala siyang maramdaman ngayon kundi bulag na takot. 3. Ang mga bagay na ito ay pagmamay-ari ng aking manugang. Hindi ako nagsisinungaling, wala akong ninakaw, humihikbi si Caitlin. Samantala, dumating si Steven Shaw sa opisina ng patrol squad. Nasaan ang officer pass? Nagmamadaling lumapit si Steven para humingi ng pass. Heto na, hindi nag-aksaya ng oras si Steven Shaw sa pagbibigay ng kanyang buong atensyon upang siyasatin ang pass. Matapos tingnan ito ng mabuti ng halos 1 minuto, ibinaba niya ang mga dokumento at bumantong hininga. Oo, totoo lahat. Ang officer pass na ito ay pag-aari ng God of War. Saan mo ito nakita? Tanong niya. Galing ito sa isang babae, sabi ni Xavier Fields, parang ninakaw niya ito sa kung saan. Tila may naalala si Steven Shaw nang magbago ang kanyang ekspresyon. Maaari mo bang malaman ang pangalan ng babaeng iyon? Tanong niya, kailangan kong malaman. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 28. Oo naman. Maaari mo bang malaman ang pangalan ng babaeng iyon sa interrogation room? Ano ito? Caitlin Black. Sigurado ka bang si Caitlin Black iyon? Ibinigay ni Xavier Fields ang pangalan kay Steven Shaw. Hinayla ni Steven Shaw si Xavier Fields sa isang maingat na sulok nang marinig niya ang pangalan, Nobela. Maling tao ang nakuha mo. Si Caitlin Black ang biyenan ng Diyos ng digmaan. Ano? O Diyos ko. Nagulat si Xavier Fields sa kanyang buhay. Makinig ka, Xavier. Itinuro ni Steven, i-block mo lang ang anumang impormasyon at wala ka nang nangyayari ngayon. Tandaan, huwag maglabas ng anumang salita tungkol dito. Ipapaalam ko kay Asher Dragon at ipapaalam natin ito sa God of War para harapin ito. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Nanginginig pa rin si Xavier Fields dahil sa biglaang pagkabigla. Halos hindi niya mapigilan ang panginginig sa kanyang mga paa. Kuwit, kasama ni Levi si Zoe nang matanggap niya ang tawag mula kay Asher Dragon. Bumaba siya sa himpilan ng pulisya pagkatapos nilang ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagay na iyon. Binawi niya ang kanyang wallet mula sa Xavier Fields nang hindi nag-abala tungkol dito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xavier at ang kanyang mga tauhan. Ipauwi mo na lang sa akin ang natitira, God of War. Iminungkahi ni Xavier, i-follow up ko si MS. Caitlin Black at sisiguraduhin kong babalik sa normal ang lahat. Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Maaari ka nang umalis, MS. Black. Sa loob ng interrogation room, napakagaan ng loob ni Caitlin nang marinig ang mga salitang iyon. Muli siyang napaluha, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay ang mga luha ng pasasalamat. It was all a misunderstanding, MS. Black, malaya ka nang pumunta, dahil alam namin na pekeng dokumento ang officer pass. Ngunit paalalahanan ang iyong mga manugang na huwag gumamit ng mga pekeng dokumento para manloko ng sinuman, maaari siyang arestuhin dahil dito. Oo naman, officer. Mataimtim na tumanggo si Caitlin, sisiguraduhin kong makukuha niya ang mensahe. Hinihintay ka na ng manugang mo sa labas. Pwede ka nang umalis. Lumabas si Caitlin sa interrogation room. Nag-init ang ulo niya nang makita niya si Levi na nakatayo sa may counter, naghihintay sa kanya. Nanay,
Huwag mo akong tawaging nanay, hindi ako ang iyong ina. Nagalit si Caitlyn, muntik mo na akong mapunta sa sobrang sakit, tanga. Bakit mayroon akong napakasamang manggang? Napuno ng sama ng loob si Caitlyn na tretuhin siyang parang magnanakaw nang arestuhin siya at dinala sa himpilan ng pulisya. Hindi pa siya nakapunta sa istasyon ng pulisya noon, at hindi niya akalain na unang pagbisita niya sa istasyon ay nasa ilalim ng kalunos-lunos na kalagayan. Dapat mong iwan si Zoe for good. Masisira mo lang ang kanyang kinabukasan sa mga maruruming pakikitungo na dinampot mo sa kulungan. Sabi niya, "How dare you come up with the idea of making a fake officer pass?" Totoo ang pass, Maria. Napakamot sa ilong si Levi sa pagkadismaya, wala akong dalang peking pass. Masisisi lang niya ang sarili niyang kawalang ingat, dahil napipigilan niya sana ang sakuna. Ano ang sinasabi mong totoo ang pass? Sa tingin mo ba mas mahusay ka kaysa sa mga opisyal dito? Sigurado akong ginagamit mo ito para manloko at manloko ng mga inosenteng tulad ko. Mas huwag mong idamay si Zoe sa mga bisyo mo, o hinding-hindi kita hahayaang makawala. Caitlyn blasted out at Levi, "I'm giving you one last chance and I'll keep it from Aaron and Zoe about this. Aalis ka ng tuluyan sa bahay ko kapag nahuli kitang ginagawa ulit ito, naririnig mo ba ako?" Sa sobrang galit ni Caitlyn ay sisabog na siya. "Sige, Mama." Sa sinabi nito, umalis sila sa istasyon at pinabalik ni Levi si Caitlyn sa ospital. Nang bumalik siya sa ospital, inaasahan ni Caitlyn na ang lahat ay magbibigay ng kakaibang tingin sa kanya sa ospital. Taliwas sa inaasahan niya, lahat ay umaasa na parang ordinaryong araw lang sa trabaho. Ano ang nangyayari? Hindi ba ngayon lang nangyari ang malaking kaguluhan? Ano kaya ang magiging reaksyon ng lahat sa gayong kawalang interes? Ayos ka lang ba, Dr. Black? Nag-alala ako para sa'yo. Salamat sa Diyos at bumalik ka. Alam kong naging masama at bastos ako sa iyo noong nakaraan, at labis kong pinagsisisihan iyon. Lumapit sa kanya si Yelena at sinabing, "Nag-backout ako sa pakikipagkompetensya para sa post ng assistant supervisor ngayon, dahil naniniwala ako na ikaw ang mas mahusay na kandidato para sa trabaho. Ipinaalam ko na sa ospital ang aking desisyon." Lubos na na-overwhelm si Caitlyn nang humingi ng tawad sa kanya si Yelena Kitten at nag-alok pa siyang mga umatras sa posisyon ng assistant supervisor. Ito ay isang post na pareho nilang pinagmamasdan sa loob ng maraming taon. Siya ay umaatres mula dito. Ano ba ang nangyayari dito? Hindi ba nila alam na naaresto lang ako at ipinadala sa police station? Nakita pa nila ito ng sarili nilang mga mata. Pero bakit kakaiba ang ugali ng lahat ngayon? Ganon din si Yelena, parang natulala siya sa akin. Ang iba ay mukhang parehong takot din. Kitang-kita ko sa mukha nila at sa mga mata nila. Naramdaman ko ito. May kakaiba dito. Titingnan ko si Levi. Inilabas ni Caitlyn ang kanyang telepono at tinawagan si Levi. "Anong nangyayari dito, Levi? May tinatago ka ba sa akin?" Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 20. "Wala akong tinatago sa iyo, Maria." Inulit ni Levi, "Totoo ang pass." "Ha? Sa tingin mo ba isa akong tanga para tanggapin ang salita mo?" Ibinaba ni Caitlyn ang tawag nang marinig niyang patuloy itong iginiit na totoo ang kanyang pass, nobela. Sigurado na siya ngayon na wala itong kinalaman kay Levi. Napagpasyahan ni Caitlyn na dapat na inutusan ng pulisya ang ospital na maglagay ng normal na harapan at kumilos na parang walang nangyari, para maiwasang masira ang reputasyon nito. Naging maayos ang proyekto sa mga sumunod na araw. Ngunit sa lalong madaling panahon kailangan nilang ihinto ito dahil sa nalalapit na kahabaan ng national holidays. "Levi, pwede mo bang sunduin ang pinsan ko sa University of Northampton? Ang kanyang pangalan ay Abigail Rogers." Sinabi ni Zoe kay Levi, "Ipinadala ko ang kanyang numero sa iyong telepono." Hindi siya makapagpahinga sa proyekto sa puntong ito, kaya siya nang tulong kay Levi upang humingi ng tulong. "Oo naman, ipaubaya mo sa akin. Pero hindi ba dapat Abigail Black ang pangalan niya?" Binigyan siya ni Levi ng nagtatanong na tingin. Iyon ay dahil kinuha ni Abigail ang apelyido ng kanyang ina. Paliwanag ni Zoe. Tinawag ni Levi si Asher Dragon pagkatapos umalis sa construction site. "Ikuha mo ako ng kotse, Asher Dragon." Utos niya, "Gusto kong panatilihing mababa ang profile, kaya magagawa ng isang normal na kotse."
Maya-maya, nagpakita si Asher Dragon kasama ang kotse. Ito ay isang Maserati Executive GT. Kahit ano, walang magawang umiling si Levi at pumasok sa sasakyan. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa main entrance ng East Building ng University of Northampton. Naghintay siya ng halos buong araw, ngunit walang palatandaan si Abigail. Lumipas pa ang 30 minuto at wala pa rin si Abigail. Kinuha ni Levi ang phone niya at dinial ang number na binigay sa kanya ni Zoe. "Hello, sino ito?" Isang magandang boses ang sumagot sa tawag. "Ito si Levi, ang iyong bayaw. Nandito ako para sunduin ka sa school mo." "Ha? Akala ko ba sinabi ni Zoe na masyado siyang abala para sunduin ako?" Sabi ni Abigail sa tono ng pagtataka, naisip kong bumalik ng mag-isa. "Nasaan ka na ngayon?" Tanong ni Levi. "Pupunta ako at sasunduan ka." "Nakita ko. Kasalukuyan akong nasa Dynasty KTV, VIP Room 666. Sige, hintayin mo ako. Pupunta ako dyan maya-maya." Sa KTV room, ibinabalang ni Abigail ang tawag ng magtanong sa kaibigan niya, "Sino yang nasa telepono, Abigail?" "Bayaw ko yon, pupunta siya para sunduin ako." Napakunot noo si Abigail sa panghahamak. "Oh, ibig mong sabihin ang ex-convict na iyon, Levi. Kilala ko ang lalaking iyon. Alam ng lahat sa Northampton ang tungkol sa kanyang masamang nakaraan. So pupunta siya para sunduin ka. Sigurado ka ba? Haha. Hindi ka ba nahihiya na makitang kasama ang isang katulad niya?" Naikuyong ni Abigail ang kanyang panga sa gitna ng panunuyan ng kanyang mga kaibigan. Nagsisi siya dahil pumayag siyang pumunta si Levi at sunduin siya. Isang palusot lang ng dila ang pumayag sa kanya. "Dapat ay tinanggihan ko kaagad. Bakit kailangan mong sunduin kanya, Abigail?" Tanong ng isang lalaki. Ang pangalan niya ay Yannick Zan, kaklase ni Abigail. Medyo matagal na niya itong nililigawan. "Bakit hindi na lang kita ihatid pa uwi? Hindi mo ba nakita na kakakuha ko lang ng bago kong kotse, ang BMW X5? Galing siya sa isang mayamang pamilya na nagpapatakbo ng chain of hotels. Ang party ay naging ideya din niya. Ang hindi alam ng iba ay may masama siyang motibo sa pagdaraos ng party, gusto niyang lasingin si Abigail para madala siya sa isang hotel at halayin." Naka-shorts at naka-cute na sling blouse, hindi maalis-alis ni Yannick ang kanyang mga mata mula sa mahahabang balingkinitang mga binti ni Abigail at sa kanyang nakalantad na mga balik at nakitang-kita ang kulay ng kanyang balat. Umaagos ang dugo niya sa loob niya. Nagkibit balikat si Abigail. "Ngunit ang aking bayaw ay darating dito sa lalong madaling panahon. Madali lang yan. Bakit hindi mo na lang siya hinihiling na bumalik ng mag-isa?" Hinikayat ni Yannick. "Alam mo na napakahirap pagsamahin ang lahat para sa inuman." Lalong lumakas ang pagnanasa ni Yannick nang ngumiti si Abigail sa kanya. Ang kanyang malarosas na pisngi ay kahawig ng dalawang makatas na seresa. "Halika, magsaya tayo at uminom ng alak." Ang mga besties ni Abigail ay tumunog at iminungkahi na dapat silang maglaro ng ilang mga laro upang hikayatin siyang uminom ng higit pa. Kasabwat sila ni Yannick. Ang kanilang motibo ay lasing ni Abigail. Ilang minuto ang lumipas bago bumukas ang pinto ng kanilang VIP room, pumasok si Levi. "Sino ka, mister? Anong ginagawa mo dito?" Ang ilang mga lalaki ay tumayo at tinaasan ang kanilang mga boses kay Levi habang binabaluktot nila ang kanilang mga kalamnan sa harap ng mga kababaihan. Binigyan sila ni Levi ng maliit na balikat, at tumingin lang sa paligid para hanapin si Abigail. Nang sa wakas ay nahadyap ng kanyang mga mata si Abigail, napako ang tingin nito sa kanya at sinabi niya, "Nandito ako para sunduin ka, Abigail." "Hahaha, so siya pala iyong bayaw mo, Abigail." Nanunuya si Yannick. Napakarami kong narinig tungkol sa kanya, tungkol sa kung paano niya sinamantala ang asawa ng kanyang kapatid at kung paano niya sinubukang patayin ang kanyang mga adoptive parents. Hindi katakataka na tinawag siyang ingrate na kumagat sa kamay na nagpapakain sa kanya. Mukha siyang ganoong klase ng tao para sa akin. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 30. Ha 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 ha. Ang iba sa kanila ay tumawa. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Abigail. How she wished there is a hole for her to hide herself nang hindi nakikita. She muttered in dismay, "Nakakahiya naman. Paano niya nagawang sunduin ako ni Zoe?" Tumanggi siyang iangat ang ulo para tingnan si Levi.
Hindi pinansin ni Levi ang mga lalaking patuloy na nanunuya sa kanya. Aalis na ba tayo, Abigail? Tanong niya. Sa wakas ay inangat ni Abigail ang kanyang ulo at tumingin ng diretso kay Levi, bakit hindi ka na lang bumalik sa sarili mo? Hindi ko kailangan na sunduin mo ako. Alam ko na ang daan pa uwi. Pero pinipilit ni Zoe na sunduin kita. Nababawasan na ang pasensya ni Levi. Tara, alis na tayo. Hoy ikaw. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Abigail? Hiniling niya sa iyo na iwan mo siya. Bingi ka ba o ano? Sino ka sa tingin mo para ipilit si Abigail na umalis kasama mo? Magwala ka. Oo, ipapadala ni Yannick si Abigail kapag tapos na ang party. Sinubukan ng mga kaklase at mga alipors ni Yannick na paalisan si Levi, "You're not welcome here. Umalis ka nga dito. Mas mabuting umalis ka na kasama ko ngayon." Hindi umalis ang mga mata ni Levi kay Abigail. Alam niya kung anong mga pangit na panlilin lang ang pinaglalaroan ng mga kaklase niya kay Abigail. Nangako ako kay Zoe na sasanduan kita at iyon ang gagawin ko. Hinihiling kong umalis ka. Napabuntong hininga si Abigail, bakit kailangan kitang samahan kung hindi ko naman kilala kung sino ka? Babalik ako mag-isa. Boom! Bumukas ang pinto ng kanilang VIP room dahil sa isang malakas na sipa. Isang lalaki ang sinipa sa kwarto. Anong nangyari sa iyo, Peyton? Tumayo ang lahat para tulungang makatayo si Peyton nang malaman nilang isa siya sa mga kaklase nila. Ang isa pang babae ay pagkatapos ay itinulak sa silid. Ang bagbog niyang mukha ay namamaga na kasing laki ng kalabasa. Diyos ko, anong nangyari sa iyo, May? Sumugod si Abigail at ang iba pa para gawin siya. Nag-aalala na sila. Humihikbi ang isang lumuluhan na si May, nakabangga ako ng grupo ng mga bully paglabas ko ng restroom. Sinusubukan akong protektahan ni Peyton kaya binugbog din nila siya. Kasabay nito, ang ilang makukulit na mukhang tao ay pumasok sa kanilang silid. Well, anong meron tayo dito? Mukhang masarap sa paningin ko ang maliliit na sexing estudyanteng ito. Oh, anong engranding piging ang gagawin natin ngayong gabi? Nobela. Naglalaway ang grupo ng mga tulisan nang makita si Abigail at ang mga kaklase niyang babae. Ang kanilang mapanlinlang na titig ay dumaan sa magkabilang pares ng makatarungan at payat na mga binti na may mapanlinlang na layunin. So kayo ang bumugbog sa kaibigan ko. Umangat si Yannick at malamig na tanong. Isang dosina ng mga kaklase ni Yannick ang tumayo sa likod ni Yannick. Nakatitig silang lahat sa grupo ng mga tulisan na namumungay sa mga mata. Walang dahilan para matakot sila sa mga magnanakaw, dahil sa kanila bilang. Tsaka hindi na sila makapaghintay na ipakita kung gaano sila kamacho sa harap ng mga kaklase nilang babae. Oo, kami ang bumaligtad sa kanya, ano? Ang pinuno ng mga magnanakaw, isang lalaki na tinina ang kanyang buhok sa isang kakaibang kulay na pilak, ay tinutuya si Yannick na may amused look. Gusto kong humingi ka ng tawad, kung hindi, tatalunan kita. Nagbabala si Yannick, determinadong ipagmalaki ang kanyang katapangan sa harap ni Abigail. Hahaha, nakakatuwa ito, halos mabulunan ako, guys. Sa tingin mo ba ay ang ilang paylay na estudyanteng tulad mo ay makakatalo sa amin? Ano sa tingin mo ay madadala kami sa iyong mga salita? Dahil mas marami ka sa amin. Hahaha, nagtawanan ang grupo ng mga tulisan bilang tugon sa banta ni Yannick. Pumunta ka. Kunin mo ang mga lalaki natin dito. Sabihin sa amo namin na may isang dosenang mga batang mag-aaral dito na naghihintay sa kanya. Dalhin mo siya dito, dali. Sa susunod na sandali, ang ekspresyon ni Yannick at ang iba pang mga lalaki ay naging dilat ang mata, ang kanilang bibig ay bumuka upang magpakawala ng isang tahimik na hiyaw. Tinawag ng mga tulisan ang kanilang mga tauhan. Mayroong 12 ng mga ito na may mga baras na bakal at may kantab na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ikinaway nila ang kanilang mga sandata na may uhaw sa dugo na tingin sa kanilang mga mata. Nakatingin silang lahat kay Abigail at sa kanyang mga kaklase na may malademonyong ngiti, habang hinaharangan nila ang labasan ng VIP room. Ang mga mag-aaral ay hindi pa nakatagpo ng ganitong karumal-dumal na eksena sa kanilang kabataan. Tinakat nito ang buhay na liwanag ng araw sa kanila at ginawa silang asar sa kanilang pantalon. Maging si Yannick ay nagsimulang manginig. Sampal, sampal, sampal. Hinampas ng silver-haired thug ang mukha ni Yannick at nginisyan, so what now? Nasaan na ang matapang mong hitsura?
Kuya, patawarin mo ako. Mali ako. Bumagsak ang mga balikat ni Yannick at bumagsak ang kanyang katawan na parang impes na lobo ng sumuko. Sampal. Isang mahigpit na sampal sa mukha ni Yannick ang sinampal ng silver-haired thug. Bang! Sumunod, tinulak at sinipal ng mga tulisan si Yannick ng sobrang lakas kaya tumalsik ito ng dugo. Tahimik na ngayon ang VIP room. Natahimik ang lahat at nagpipigil ng hininga. Isang panalangin lamang ang naibulong nila sa kanilang mga puso. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 31. Alam ng mga estudyante na nalampasan sila ng 12 ng mga tulisan na ngayon ay umuko pa sa kanilang VIP room. Napangiwi sila nang tingnan nila ang mga mukha ng mga thug na ito, na tila ba nababalot ng banta. Nanginig ang kanilang mga paa sa takot at napuno ng takot ang kanilang mga mata. Tuluyan na nilang nakalimutan ang mga kaklase nilang babae ngayon. Ang tanging nais lamang nila ngayon ay tumakas sa abot ng kanilang makakaya. Gusto kong lumuhad kayong lahat. Tingnan natin kung sino ang dapat tumayo kapag sinabi kong lumuhad ka. Tinulak ng mga tulisan ang mga lalaki sa lupa, at pinaluhod sila. Kusang sumunod ang mga babae, dahil mas marami silang dapat ikabahala kaysa sa mga lalaki. Ang nanlilisik na mga mata ng mga thug na ito ay nasa buong katawan nila. Si Abigail ay mas matapang kaysa sa iba at lumingon lamang siya kay Levi na nakaupo sa isang sulok na hindi gaanong mahalata na kahit ang mga tulisan ay hindi niya napansin. Ang lame pato meron tayo dito. She moaned to herself, sayang talaga at napangasawa ni Zoe ang isang mahinang katulad niya. Lalong lumaki ang pagkadismaya niya kay Levi nang makita niya ang ekspresyon nito, na tila mahihiyain at masungit sa kanyang mga mata. Ipinanumpa niya na ang kanyang magiging asawa ay hindi kailanman dapat maging duwag tulad niya, ngunit isang tunay at walang takot na babae. Sumigaw siya sa grupo ng mga thug na may nanlilisik na mga mata, binabalaan kita, umalis ka dito at iwan mo kami, o tatawag ako ng pulis. Sige, aking munting sinta. Sa tingin mo ba papakawalan ka namin? Lumapit ang isa sa mga tulisan at iniunat ang kamay, sinusubukang hawakan ang mukha ni Abigail. Sampal. Sinampal siya ni Abigail sa mukha at ang pagkilos nito ay nagpagulong-gulong sa iba pang mga tulisan. Hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob na ay patong ang kanyang kamay sa kanila. Sino ang may lakas ng loob na saktan ang lalaki ko? Kasunod nito, may ilang lalaki na pumasok sa kwarto. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking may malaking tiyan at may mga tato sa buong katawan. Beck. Alam ni Yannick na si Beck ay isa sa mga pinuno ng gang ng underground society. Kilala siya sa kanyang kawalang takot at kalupitan, marami ang nakakita sa kanya na pinutol ang 12 ng mga lalaki ng mag-isa. Marami sa mga kabataang nakasulat ang sumamba sa kanya bilang kanilang idolo. Please dito, Trey. Laking gulat ng lahat nang makita nilang may pumasok sa kwarto. Tila si Beck lang ang chaperone ngayon sa isang taong mas malaki pa kaysa kay Beck mismo. Isang grupo ng mga tulisan ang naghatid sa lalaki sa silid. May hawak siyang 2 makintab na walnut sa kanyang mga kamay. Isang kilalang peklat ang dumaan sa paalis sa kanyang mukha na kahawig ng mga ngipin ng isang peteng. Nandito rin si Trey. Sa sobrang takot ni Yannick ay halos asar na siya sa pantalon. Kung ikukumpara kay Beck, mas alam ni Yannick kaysa sa kanyang mga kaklase na si Trey ang tunay na daddy ng underground world. Siya ay may higit sa 200 lalaki sa kanyang pagtatapon. Tingnan mo ang mga babaeng ito, Trey. Mga bata, bubbly na estudyante na mukhang makatas at malambing, hindi ba parang gusto mo na lang silang kainin? Hehe. Ang kulay pilak na buhok na lalaki ay nilagyan ng mantikilya sina Trey at Beck na may isang hindi nakakatuwang ngiti. May aura ng purong pagnanasa na naaninag sa mga nakakadiri na mata ni Trey at Beck. Ilang sulyap ang ginawa ni Beck kay Abigail at iminungkahi kay Trey, ito ay parang cream of the crop, Trey. Dapat mong kunin ang isang ito. Mabuti. Tumango si Trey bilang pagsang-ayon, gusto ko ang iyong pagpapakumbaba. Ang kilos ni Beck ay hindi mapagkumbaba nang lumingon siya sa grupo ng mga estudyante. Bushed up ang lahat ng mga guys at boot sila out sa lugar. Iwan mo na lahat ng babae, ngumuso siya sa kanyang magaspang na boses. Kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na magsalita o magsabi sa pulis, sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay sa ibang araw. Hindi.
Hindi ito maaaring mangyari. Ang lahat ng mga estudyante ay tinamaan ng takot, lalo na ang mga babae, na natatakot sa pinakamasama. Alam ng lahat ng mga batang babae kung ano ang naghihintay para sa kanila kung sila ay ginawa upang manatili sa likod, nobela. Maging ang matapang na pusong si Abigail ay hindi maitago ang kanyang gulat habang nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Ang mga lalaki ay lubos na nabigla. Hindi nila inaasahan na haantong ito sa karumal-dumal na paraan. Trey, Beck, mangyaring huwag gawin ito sa amin. Pakiusap ni Yannick habang nakaluhod sa sahig. Oh, parang kilala tayo ng lalaking ito. Tumawa si Beck. Siyempre kilala ko kayo, Trey at Beck, Yannick proclaimed, marami na akong narinig tungkol sa inyo mula sa mga lansangan. Sino ka? Walang interes na tanong ni Trey. Ang tatay ko ay si Felix Zan, presidente ng Marriott Roman Hotel Group. Sabi sa kanila ni Yannick, nakipag-inuman siya sa inyong dalawa dati. Ah, Felix Zan ng Marriott Roman Hotel. Tumanggo si Trey, oo, kilala ko siya. Ang sagot niya ay tila nag-aalay ng kislap ng pag-asa sa mga estudyante habang lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Lahat ay nakatingin kay Yannick na may paghanga. Para bang masasandalan siya kapag mahirap ang takbo. Iba rin ang tingin ng mga babae kay Yannick. Maging ang mga mata ni Abigail ay kumikinang na may panibagong respeto ngayon nang tumingin ito sa kanya. Si Yannick ay sumikat sa kabayanihan at tapang na talagang akala nila siya ang magiging knight in shining armor nila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 32. Madalas magsalita ng mataas ang tatay ko tungkol sa inyong dalawa. Yannick pressed on. Trey, since you have such a cordial relationship with my dad, why don't you just let the matter rest and let us live? Alam kong nagkakamali kami, at talagang pinagsisisihan namin ang lahat ng nagawa namin. I'd really appreciate it if you could let us go at talagang gagantihan ko ang kabaitan mo, pangako. Lalong tumapang si Yannick habang nagsasalita, itinutuwid ang kanyang likod at itinulak pasulong ang kanyang dibdib. Dahil sa reputasyon ng kanyang ama at sa kanyang relasyon sa mga lalaking ito, nakatitiyak si Yannick na kaya niyang lampasan ang isang ito. Kumpiyansa na siya na tiyak na ililibre siya ni Trey at Beck kasama ng kanyang mga kaklase, dahil sa relasyon nila ng kanyang ama. Muling tumahimik ang kwarto. Pagkaraan ng saglit na paghinto, binasag ni Trey ang katahimikan ng may kumikinang sa kanyang mga mata. Sampal. Sinampal niya ng brutal si Yannick sa mukha, nobela. Napakalakas ng sampal kaya napabalikwas si Yannick ng ilang metro. Lumabas ang ilang ngipin mula sa kanyang bibig na umaagos ang dugo. Namula ang mukha niya sa sakit. Sino ka sa tingin mo? Anong lakas ng loob mo para hilingin sa akin na pabayaan ang bagay at palayain ka? Tinaholan ni Tracy Yannick, sa tingin mo, tatamaan kita o ang tatay mo? Nandito man ngayon ang tatay mo, ipapaluhod ko rin siya sa harapan ko. Ang bestiality ng kilos ni Trey ay nagpapaliwanag sa lahat at nawalan ng pag-asa. Nang akala nila ay si Yannick ang kanilang tagapagligtas. Nagbulungan ang mga babae habang ang mga lalaki naman ay tulala. Hindi tayo aalis dito nang hindi nasaktan. Ito na, napahamak na tayo. Ano pa ang magagawa natin ngayon? Sinubukan ni Abigail na pakalmayan ang sarili at nag-isip ng paraan. Paano kung humingi ng tulong kay Zoe? Hindi napigilan ni Abigail na lumingon kay Levi, na nakaupo pa rin sa isang sulok sa loob ng madilim na silid, hindi napapansin ni Trey at ng kanyang mga tauhan. Napakawalang kwentang piraso ng dumi. Isang ganap na walang kabuluhan. Naisip ni Abigail sa kanyang sarili, siya ba ang aking bayaw? Hindi ba dapat may ginawa na siya ngayon para protektahan ako, kung may guts pa siyang lalaki? Alisin ang lahat ng mga babae at bugbugin ang lahat ng mga lalaki. Utos ni Beck, bugbugin mo na lang sila pero buhayin mo sila. Agad na kumilos ang 12 ng mga tulisan at naglakad patungo sa grupo ng mga estudyante. Ayan yun. Tapos na. Pumikit si Abigail at mamulong ng panalangin. Bibigyan kita ng 10 segundo para alisin ang mga asno mo rito. Isang malakas na boses ang biglang sumikat mula sa kung saan at ikinagulat ng lahat. Lumingon sila at tumingin sa sulok ng VIP room. Ang nakita nila ay isang lalaking nakaupo sa sofa. Halos hindi siya mapansin dahil naka-all black siya. Kaladkarin mo ang lalaking iyon dito. Iluhod mo siya sa sahig. Tanong ni Beck.
Lumapit kay Levi ang may pilak na buhok na thug at ikinapit ang isang kamay sa balikat ni Levi, na naghahanap na gisingin siya mula sa sofa. Ngunit sa sumunod na sandali, kumikislap ang mga mata ni Levi nang hawakan niya ang palso ng masasamang lalaki at pinaikot ito sa isang iglap. Basag, malutong at malinaw ang tunog. Tunog iyon ng sirang palso. Napasigaw ang silver-haired thug na nakaramdam ng matinding sakit at natulala ang lahat sa VIP room. Ang kanyang nakabaligtad na palad ay isang nakapangingilabot na tanawin. Ang lahat ay naliligo sa malamig na pawis, ang kanilang anit ay tinusok sa takot. Anong uri ng kakayahan ang kinakailangan upang mapilipit ang isang palso na para bang pinipihit niya ang takpan ng bote? Namangha si Abigail sa ipinakitang galing at liksi ni Levi. Parang hindi naman siya pushover kung tutuusin. How dare you do this to my men? Babayaran kita ng dugo mo. Ang pag-ungol ni Beck ay parang isang baliw na hayop. Susuntukan na sana niya ang sarili niya kay Levi nang pigilan siya ni Trey. Hayaan mo akong suriin siya. Napukaw nito ang kanyang pag-uusisa nang mapagtanto niyang hindi niya napansin ang lalaking nakaupo sa sulok, na nakaupo sa buong pangyayari na tila hindi nalilito. Sina Trey at Beck, kasama ang kanilang mga tauhan, ay lumipat sa silid at lumapit kay Levi. Iyon ang lahat ng ilaw. Utos ni Trey. I-click, i-click, i-click. Hindi nagtagal, ganap na naliwanagan ang silid, at kitang-kita na ang lahat, kasama na si Levi na kanina pa nakaupo sa sofa. Ikaw na anak ng H, paano ka nalang umupo dyan na parang walang pakialam? Mainit na sigaw ni Beck kay Levi. Alam ni Abigail na ito ang magiging katapusan ni Levi. Pumikit siya sa kawalan ng pag-asa. Pumalakpak. Ang nangyari ay nagpawala sa kanilang isipan. Ibinagsak ni Trey ang kanyang mga tuhod sa sahig na kasabay ng isang kalabog at lumuhad sa harap ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 33. Ang kulog ay dumating bilang isang bomba sa lahat ng makita nilang lumuhad si Trey. Napanganga si Beck sa gulat. Ganoon din kay Abigail, at sa lahat ng tao sa silid, na nag-react na may blankong ekspresyon sa kanilang mukha. Kuwit. Ang silid ay naging napakatahimik na kahit isang pin drop ang kanilang narinig. Nagsindi ng sigarilyo si Levi at huminga ng malalim. Ang usok na ibinubugan niya ay pumaligid kay Trey na parang multo na tanikala. Naaalala kita, walang ganang sabi ni Levi. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Trey nang marinig niya ito. Tapos na ako ngayon, it would only spell disaster ngayong nasa bad books ako ni Levi. Hindi alam ang aktwal na pagkakakilanlan ni Levi, sinisikap pa rin ni Beck na itatak ang kanyang tungkulin, how dare you puff your smoke at Trey? Siguradong pagod ka na sa buhay. Tumahimik ka. Tumayo si Trey at tinulak si Beck ng ilang metro ang layo gamit ang isang sipa. Lumuhad kayo ngayon, kayong lahat. Sabog niya sa mga tauhan niya. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Dose-dosenang mga tauhan ni na Trey at Beck ang lumuhad, sunod-sunod na parang isang pakete ng mga domino. Sumama sa kanila si Beck at lumuhad, kahit na halos hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang bawat tao ay sa isang geseng siklab ng galit tungkol sa Levi's tunay na pagkakakilanlan. Nagtataka sila kung sino ang maaaring mag-utos ng ganoong tungkulin na natakot sa isang makapangyarihang thug gaya ni Trey at nagpaluhod sa kanya sa harap niya na parang isang high-strung na pusa. Mas alam ni Yannick kaysa sa lahat na sina Trey at Beck ay hindi isang taong magugulo ka, dahil sa kanilang sinabi sa mga lansangan. Ang bayaw na iyon ni Abigail ay dapat na isang taong may pinakamataas na pangingibabaw upang mapaluhod sila. Naramdaman niya ito ng mas malalim kaysa sa lahat ng nasa silid. Ang impresyon ni Abigail kay Levi ay umabot sa kumpletong 180. Hindi na siya tumingin sa kanya ng may pagkasuklam, ngunit may kuryosidad at paghanga. Sa kanyang mga mata, si Levi ngayon ay tila nagdadala ng isang halo ng kagitingan sa itaas ng kanyang ulo. Kahit ang paraan ng paninigarilyo niya ay nabighani siya. Ang iba pang mga babae ay pantay na ginayuma ni Levi, na ang machismo at charisma ay acutely absent sa kanilang mga lalaki na kaklase. Ang kanyang katapangan sa ganoong sitwasyon ay nagpapasiklab sa kanilang paghanga. So ito na ang pangalawang beses na nagkita tayo. Tanong ni Levi. Oo. Oo, oo. Idiniin ni Trey ang kanyang mukha sa sahig habang sumagot siya. Natatakot siyang tumingin sa mga mata ni Levi.
Nanginginig ang buong katawan niya at may malaking mantsa ng ihi sa pantalon. Binasa niya lang ang sarili niya, nobela. Kaya ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Antong hininga si Levi, ang usok ng sigarilyo niya ay pumulupot sa isang bilog. Pakiusap, huwag mag-atubiling parusahan kami sa anumang paraan na sa tingin mo ay angkop, sir. Isang ganap at lubos na kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Trey sa sandaling iyon. Ang bawat isa sa inyo ay mag-iiwan ng 2 daliri, iyon na. Sinabi ni Levi sa isang mapanglo na paraan, masyadong maraming kabataan ang naruroon. Ayokong ipakita sa kanila ang galit ko. Ang mga estudyante ay mga batang punk lamang sa mata ni Levi. Oo, kahit anong sabihin mo. Natuwa si Trey nang marinig niya ang parusa ni Levi, mas maluwag ito kaysa sa inaasahan niya. Pinulot niya ang talam at pinutol ang 2 niyang daliri sa ilalim ng nanunood na mga mata ng lahat. Marami sa mga estudyante ang halos himatayan sa bilis at kalupitan ng kanyang mga kilo, na parabang nanunood ng isang pagbitay. Di nagtagal ay sumunod din ang ibang mga tulisan upang putulin ang kanilang mga daliri. Ang eksena ay tiyak na mag-iiwan ng hindi maalis na marka sa isipan nina Abigail, Yannick at ng iba pa nilang mga kaklase. Ang nakakapangilabot na karanasan ay magmumalto sa kanila kapag naaalala nila ang nakakakilabot na mga hiyawan na tumagos sa kanilang mga ulo, na parang tsaa mula sa isang bag ng tsaa. Tara na. Tumayo si Levi mula sa sofa matapos niyang maubos ang kanyang sigarilyo at hinawakan si Abigail sa braso para lumabas ng VIP room. Nagmamadaling sinundan ni Yannick at ng iba pa si Levi palabas ng kwarto. Hindi na sila makapaghintay na makaalis doon. Si Beck, na ngayon ay umalis gamit ang 8 daliri, ay nagtanong sa nanginginig na boses, sino ang lalaking iyon, Trey? Siya ay isang tao na hindi mo kayang makipaglokohan sa Northampton. Huminga ng malalim si Trey at sinabi ito nang may katiyakan ng isang tunay na mananampalataya. Sa labas ng KTV, muling bumalik si Yannick sa kanyang pagmamayabang, ayos ka lang, Abigail. Naghahanda lang akong ihagis sa kanila ang lahat kung maglakas loob silang hawakan ka. Napangisi si Abigail sa sinabi niya. Malinaw pa rin niyang naaalala ang mahiyain sa mukha ni Yannick nang siya ay takot na halos maiihi sa kanyang pantalon. Ikaw ay walang iba kundi isang duwag kumpara sa aking bayaw. Ayos lang ako, naiinip niyang sagot. Bakit hindi mo ako pinauwi? Gusto ko talagang tingnan mo ang bago kong kotse ngayon, BMW X5 ito. Mungkahi ni Yannick habang binigay niya ang remote ng sasakyan sa kanyang mga kamay ng isang click. Isang sasakyan na malapit sa kanila ang umilo at nagbigay ng ingay. Ito ay isang bagong-bagong BMW X5. Halos hindi maitago ng lahat ng kaklase nila ang inggit na tingin sa kanilang mga mata. Pangarap ng sino mang mag-aaral na magmaneho ng bago, makapangyarihang sports car na madaling magamit ng higit sa 800,000. Ang lahat ng mga batang babae ay sabik na ihagis ang kanilang mga lambat kay Yannick. Hindi mo na ako kailangang pabulaykan. Umiwas si Abigail, sasakay ako ng taxi kasama ang aking bayaw. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na si Levi ay walang sariling sasakyan dahil alam niya ang kalagayan ng pamilya ni Zoe. May kotse ako. Inakay sila ni Levi papunta sa parking ng sasakyan at huminto sa harap ng kanyang sasakyan. Grabe, nagulat si Yannick, hindi ba ito isang Maserati Executive GT? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 34. Mukhang ito rin ang pinaka-eksklusibong modelo. Dagdag ni Yannick. I-click, sumakay ka sa kotse, bilis. Sigaw ni Levi kay Abigail habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sige. Isang masayang ngiti ang isinalubong sa kanya ni Abigail nang tumakbo siya papunta sa passenger seat at sumakay sa kotse, nobela. Vroom, vroom, vroom. Ang Maserati ay nagbuga ng malalim at malakas na dagandong nang paandarin ni Levi ang sasakyan. Maya-maya ay nag-cruise na sila sa highway. Sa pagkakataong iyon, tila naramdaman ni Levi ang isang pare ng mga mata na nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa gilid niya at sinalubong siya ng matangkad na lagnat na mata ni Abigail. Hindi na nila iniwan ang mukha niya mula nang sumakay siya sa kotse. Ang kislap sa kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. She winked at Levi when he tilted his head and gave her a puzzled look. Bakit ka nakita sa akin? Bumulong si Levi, bumalik ka. Hindi pwede.
Bakit ako dapat? Bumulong si Abigail, hindi mo ba alam na mas maganda ka kaysa sa mga kabataan iyon sa aking paaralan? Isa lang silang kumpol kumpara sa iyo. Halos walang makakahawak ng kandila kay Levi nang tingnan niya ang mga mukha na iyon sa kanyang ulo. Oo, alam ko. Paano mo nagawa iyon, Levi? Mausisa niyang tanong habang hindi umaalis ang mga mata sa mukha ni Levi. Paano mo napaluhod sa harap mo ang dalawang pinunong iyon at pinutol pa ang kanilang mga daliri ng masunurin? Alam kong pareho silang walang awa sa sarili nilang paraan. Huwag ka nang magtanong. Masyado ka pang bata para malaman ang mga bagay na ito. Pero marami na akong narinig tungkol sa iyo. Kilala ko ang tiyahin ko at ang iba pa sa kanila ay palaging inaalimura ka, akala nila isa kang basura. Pastahan ako dahil hindi nila alam ang tunay mong pagkatao. Nagpout si Abigail sa kanyang mga labi at sinabing, I bet na magbabago ang ugali nila sa iyo kung malalaman nila ang nangyari ngayon. Sasambahin ka ni Zoe tulad ng kanyang bayani. Huwag mong sasabihin kay Zoe ang nangyari ngayon. Nasa pagitan mo at ako. Sabi ni Levi sa kanya. Magiliw na tumanggaw si Abigail, ngunit may curious na tingin sa kanyang mga mata. Nga pala, alam ba ni Zoe na nagmamaneho ka ng ganoong karangyang sasakyan? Tanong ni Abigail na parang interesado. Huwag mo ring sabihin kay Zoe ang tungkol sa kotse. Bakit hindi na lang ako pinadalhan ng Asher Dragon ng ordinaryong sasakyan? Bulong ni Levi sa sarili. Ngunit ito mismo ang naramdaman ni Asher Dragon na ginawa niya, dahil sa kanyang isipan, ito ang pinaka hindi mapagkunwari na sasakyan sa mga sasakyang pagmamay-ari nila. Iminungkahi pa ni Kirin na magpadala kay Levi ng Lamborghini Veneno Roadster, hindi na halos 9 milyon. Maya-maya, nakarating na sila sa vicinity kung saan naroon ang bahay ni Zoe. Inihinto ni Levi ang sasakyan ng ilang block ang layo mula sa bahay. Di nagtagal, ipinaalam ni Asher Dragon ang kanyang mga tauhan na lumapit at pinaharurot ang sasakyan. Si Levi at Abigail ay bumalik sa bahay. Pumasok ka, Abigail. Sinalubong siya ni Aaron at Caitlin ng bukas na mga braso. Natutuwa akong nakarating ka na sa wakas, Abigail, sabi ni Zoe, na hindi nasisiyahang tumingin kay Levi. Bakit ang tagal mong sunduin si Abigail? Tanong niya. Dadalo si Abigail sa isang group event. Ipinaliwanag ni Levi, kailangan niyang tapusin ang kaganapan bago siya makaalis. Oo, tama si Levi. Tinugtog ni Abigail ang, na-hold up kami sa event. Binigyan ni Caitlin si Levi ng masamang tingin, oo, para sa akin ay hindi mo kaya kahit isang simpleng gawain tulad nito. Tingnan mo kung gaano katagal mo nakuha si Abigail. Bakit hindi ka magtatagal sa amin ng ilang araw, Abigail? Tuwang-tuwa si Zoe na makasama nila si Abigail para sa mga opisyal ng pambansang pista, sana ay maaari kang manatili ng mas matagal sa pagkakataong ito. Tama, 2 araw na lang ang pagdiriwang natin ng kaarawan ni Zoe. Dapat kang sumama sa amin, Abigail. Caitlin gave an inviting grin. Siyempre, mas magiging masaya akong manatili ng mas matagal sa oras na ito. Napalingon si Abigail kay Levi at sinabing, mananatili ako sa inyo ng 1 linggo sa pagkakataong ito. Napakagandang balita talaga, Abigail. Hinayla siya ni Caitlin papunta sa dining table, tignan mo lahat ng pagkain na inihanda ko para sayo. Let's talk in. Ang pagkain ay nakalaan lamang para kay Abigail dahil kumain na si Zoe at ang kanyang pamilya. Paano si Levi? Bakit hindi siya invited sa table? Napatingin si Abigail kay Levi at nagtanong. Huwag mo siyang alalahanin. Maaari niyang gamitin ang kanyang sarili ng ilang instant noodles. Ngumuso si Caitlin, bakit kailangan ko pa siyang ipagluto? Dapat kaya niyang alagaan ang sarili niya. Dahil lang kay Zoe kaya namin siya pinatire sa bahay. Kung sa akin lang, matagal ko, na siyang gustong makipaghiwalay kay Zoe. Napuno ng sama ng loob si Caitlin kay Levi matapos ang nangyari sa ospital. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 35. Ano? Diborsyo. I'm all for it. Buo kong sinusuportahan ang diborsyo para sa kanilang dalawa. Sabik na itinaas ni Abigail ang kamay. Ha? Ang kanyang reaksyon ay gumuhit ng pagtataka sa mukha ng lahat. Maging si Levi ay nagulat sa kilos niya. Mabilis na ikinaway ni Abigail ang kanyang mga kamay nang makita niya ang mga pare ng mga mata na nakatingin sa kanya. Nako, nagbibiro lang ako.
I would gladly become Levi's bride kung hihiwalayan siya ni Zoe. Napaisip siya sa sarili, nobela. Pagsapit ng gabi, ibinaba ni Caitlyn si Levi sa sopa, sa kwarto ni Zoe matutulog si Abigail. Kaya kailangan mong matulog sa sopa. Bakit hindi ko nalang kunin ang sopa, Tita Caitlyn? Masama ang loob ni Abigail. Paano ka namin matutulog sa sopa? Lumingon si Caitlyn at nginisyan si Levi, dapat mong malaman na hindi tayo nakatira sa malaking bahay kasama ang mga malalaking silid na mayroon tayo noon. Ano ang problema sa pagtulog sa sopa? Sa tingin mo ba makakaasa kami sa iyo para bigyan kami ng mas magandang buhay? Si Zoe na lang ang pag-asa natin ngayon. Tita Caitlyn, actually, nag-alinlangan si Abigail kung sasabihin niya kay Caitlyn ang totoo. Alam niyang kayang-kaya ni Levi na bigyan sila ng mas malaking bahay. I mean, tingnan mo na lang yung kotseng minamaneho niya. Ito ay isang Maserati Executive GT na maaaring hindi nang higit pa sa isang bahay. Madali sana silang binili ni Levi ng isang villa, o kahit dalawa, ayon kay Abigail. Actually ano ang ibig mong sabihin, Abigail? Tinitigan siya ni Caitlyn, mukhang naguguluhan. Oh, actually hindi naman importante. Nagkibit-balikat si Abigail, good night, Tita Caitlyn. Sa susunod na umaga, sa kabila ng pagiging national holidays, halos hindi makahinga si Zoe sa kanyang proyekto. Maging si Aaron ay kinailangan pang ilagay ang lahat para bigyan siya ng kamay. Lumabas na rin si Caitlyn. Nagpunta siya sa ospital mula noong naka-duty siya noong araw na iyon. Ipinaubaya nila kay Levi na isama si Abigail sa pag-ikot. Halika, Levi, bakit hindi tayo mag-ikot? Mungkahi ni Abigail na nakasandal kay Levi. Mas gusto kong manatili sa bahay. Tamad na sinabi ni Levi, puno ito ng tao sa lahat ng dako. Nakahiga pa rin siya sa couch. Hayaan mong dalhin kita sa isang masayang lugar. Tara, bumangon ka na, Levi. Kuwit, nagbigay si Abigail ng ilang mungkahi para tuksohin si Levi na lumabas ng bahay. Ngunit walang gumana. Nga pala, anong regalo mo sa kaarawan ni Zoe? Nagtatakang tanong ni Abigail, alam mo namang 2 araw malapit na ang kaarawan niya diba? Ay oo, oras na para maghanda para sa kaarawan ni Zoe. Okay, sumama ka sa akin. Agad na bumangon si Levi sa sofa. Ngumisi si Abigail at nagpout ng labi dahil sa sama ng loob. Ang all-fired up na si Levi ay isang malinaw na paghahambing sa walang interes na hitsura sa kanyang mukha. Ilang minuto lang ang nakalipas, kasama ang kanyang walang kinang na tugon sa bawat mungkahi nito. Ngunit ang pagbanggit sa kaarawan ni Zoe ay agad na nagpasigla sa kanya, na para bang pinunan siya nito ng panibagong sigla. Naghihintay si Asher Dragon sa labas para ihatid ang kotse na partikular na hiniling ni Levi ngayong araw. Ito ay isang Audi R8 sports car. Ito ay hindi ka panipaniwala, Levi. Isa pang marangyang sasakyan. Sigurado ako na ang eksklusibong modelo ng Audi R8 na ito ay madaling magamit ng hanggang 3 milyon. Si Abigail ay may mahusay na kaalaman tungkol sa mga mamahaling sasakyan dahil nagtatrabaho siya bilang isang modelo para sa mga eksibisyon ng kotse noon. Nakita niya ang halos lahat ng uri ng mamahaling kotse. Tigilan mo na ang pagsasabi ng kalokohan. Sumakay ka na sa kotse. Inapakan ni Levi ang pedal at parang rocket ang takbo ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan, hindi umalis ang mga mata ni Abigail kay Levi. Bakit ka nakita sa akin? Hindi mapakali ang tingin ni Abigail kay Levi. Bakit hindi ka makipaghiwalay, Levi? Iminungkahi ni Abigail, sa ganoong paraan, hindi mo na muling pagtitinginan si Zoe at ang kanyang pamilya. Tingnan mo kung paano kanila tretuhin. So gusto mo akong manatiling single habang buhay? Bulyo ni Levi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pwede mo na akong pakasalan pagkatapos mong hiwalayan si Zoe. Hindi mo ba nakikita na kasing ganda ko siya, not to mention I'm so much younger too. Bakit hindi mo ako ituring sa halip? Nilapit ni Abigail ang sarili kay Levi, na nagbigay sa kanya ng goosebumps. Matapang at agresibo pa nga ang babaeng ito. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon, Levi? Nakuha ko ang hitsura at katawan, at ako ay talagang maamo at mapagmahal. Not to mention alam mo kung paano kita iniidolo. Inilabas ni Abigail ang mahaba at balingkinitan niyang mga binti habang papalapit siya kay Levi.